live sa Facebook. Yan, we're live. So, Sir Anthony, what is your question nga po? Para sagutin natin later. Yes, at ano ko lang, kasi nabanggit mo na since 2020 pa Apo. ikaw nag-start mag-trading. So, same din yun na with economy na na community. No, nag-join lang ako sa economy nung January 29. So, kaya Okay. ako ngayon nag-share because nakita ko yung value ni economy na mas okay po, mas swerte yung mga traders ngayon kasi you have a community, you have coaches na matatanungan. Yung ganito, kasi ito po yung wala kami nun eh. 2020 po, sa YouTube lang ako, sa mga Mm. websites nag-aaral kasi super mahal po ang mga courses. Like yung iba Mm. ngayon may mga student tayo, ewan ko kung nandito ba si ma'am, na student siya sa ibang course, ang binayaran niya is 10,000 for the module and then yung 'pag may coaching, 200,000. Pero sabi niya sa akin yung value na nakukuha niya dito, yung community, yung mga scanner, yung signals, sobrang worth it sa magkano lang yung enrollment fee natin, 149. So kaya tinry ko po si economy kasi sobrang daming nagtatanong sa akin how to trade, ganyan. Although kaya ko siyang ituro, pero wala ako ng mga videos. Wala akong time to do that pa kasi I have baby. So nung tinesting ko si economy na kasi gusto ko meron akong mai-share na course, like tignan ko lang kung okay, 'di ba? At least may mapapadali, katulong kong magturo. So yun, nung ko nakita na ang ganda ni economy kasi may video na, may live trading sessions, tsaka may signal, yun. Pero noong araw sir walang ganyan, napakamahal ng mga courses. Kayo ba sir, nakapag-inquire na kayo sa mga dating Yun din yung yung dilemma ko rin nung gusto kong mag-start kasi zero knowledge, wala akong makitang matinong YouTube na tutorial at wala mm. akong kakilala na na gumagawa din nun. Oh, Kaya 'di ba? hindi ko natuloy. Nung inintroduce sa akin tong e-economy, na-shock ako na sobrang daming materials yung community Oo, na kailangan. Tapos yung guidance ng mga senior, mga coaches, opo. at saka itong yung copy trading. Tapos nandiyan pa Mm, sila Obit, sila Lady mm. na na malulupit. So nakaka-inspire din. Tapos yung yung affiliation pa which is another bonus. Yeah, Kaya kaya nakakaenggan. super ano siya talaga sir, masasabi ko nung una ko palang nakita yung platform, sabi ko, ito po yung kailangan ng mga gustong matuto. So wala kaming ganito. And then yung add-on value ko, so hindi ko masasabi yung pro trader ako, but I have 4 years of trading experience and nag-aral din naman ako ng forex sa sa YouTube tsaka dun sa Baby Pips. Noon kasi Baby Pips lang yung aming source of yung course. Maganda yun. Dun sa training ko later papakita ko siya. But kahit na lagi ko sinasabi sa mga members ko no'n na mag-aral kayo nito, dito, libre lang naman siya but tamad po kasi yung mga taong magbasa. So yun yung nakita kong tamad magbasa kaya nung nakita ko sa economy, may video na, may live scalping, so super perfect siya. So I suggest din sa mga natin dito, yun, sabayan niyo rin mag-aral dun, Baby Pips. And yun na marami kayong matututunan. Kasi if hindi hindi niyo 'to, aaralin, sunog yung, mangyayari sa account niyo. Ay, sir tanong ko lang, sabi mo kanina nung bago tayo nag-live, nasunugan ka po ng account? Si Sir Anthony? Oo. Nasunugan Magkano ako. fan mo? Magkano fan mo? Um, Nag-start ako sa $100. Tapos medyo kasi ako aggressive na Ayan. risk taker. Well, medyo pangit din yung background ko kasi medyo na ko sa sugal. So, Okey. nag-start ako doon. Tapos nakatikim ako ng konti. Napalago ko ng 300, then biglang Sa isang iglap. yun naging read, tapos biglang boom nawala, Ayun. popondo ako.
yung pumasok yung Nawala. attitude ng gambling which is hindi dapat. Opo, opo. Kaya iyon hanggang nawala tapos nagpahinga muna ako ngayon para pag-aralan. Ngayon nagde-demo Yeah. account ako, tapos sumusunod ako dun sa mga training ni dun sa economy tapos yung sa mga traders, sa mga senior traders kung ano yung behavior nila, attitude Mm. nila towards trading, Yan. tapos kila Obits, kila Lady, Mm. tas iyon. Tapos hindi pa ako nagpopondo Ulit. ng live na money. Pero nagpaplano ako na parang magpondo na ako ng talagang malaki na talagang seseryosohin ko na. Okay. Ako po ay suggest, kasi since sa newbie, like ako po I can relate sa inyo kasi day one ko sa forex nasunog yung $450. Kasi na-overconfident ako, napalago ko siya parang 60 wins na, and then hindi ko alam yung may sunog pala dito, hindi ako naglagay ng stop loss, hindi ko alam yung mga yung ano ba yung bakit 'pag malaki lot size ganyan. So, sa isang iglap nawala yung open trades ko, so nagtaka ako ba't nawala, kasi sa stocks di naman gano'n, 'di ba? Kasi nagte-trade ako sa stocks since 2015. So, hindi ko inaral si forex, akala ko same lang siya, but hindi pala. So, ang ginawa ko, nag-top up ako ulit. Sabi ko, "Siguro may mali lang akong napindot or what." Ang nangyari nasunog na naman, nawala. Sabi ko, "Saan napunta yung pera ko?" Kaya, ah sabi ko may mali akong ginawa. And then hindi ko sinisi si forex, alam kong pagkakamali ko yon dahil hindi ko inalam yung risk management. Pero nakita ko na yung opportunity. So sabi ko, ah, kailangan aaralin lang natin. Kasi ayun na, nakita mo na 'di ba? Tayo yung may mali. So dun nag-start po yung journey ko, nag-aral ako, talagang binasa ko, talagang nag-research ako, nag-practice, tapos hanggang sa nakabuo kami ng automated strategy kasi busy rin ako sa aking mga bagets. Kaya, tawag nito, kahit automated na yung strategy namin, I still apply yung risk management. Kaya kung makikita mo yung BitFX PH 3 to 8% na lang yan. Dati kasi 20 to 30% yung kitaan namin. So yan, dito sa aking presentation is papakita ko sa inyo yung paano tayo magko-control ng grid, yung ano ba yung proper lot size natin. Iba kasi yung lot size na lalo na kapag swing trader or day trader yung sinasabayan mo. Kay Eminus, sige pwede yung 0.01 kung $100 lang fund mo, pwede rin minsan 0.05 kasi super liit lang ng SL niya. But it's not applicable po kapag po sa mga swing trader ko sa iyo sumasabay like si Plutos. Meron po bang naka-Plutos sa inyo, si Ma'am Tina or Sir Anthony? Alam niyo ba si Plutos? Di pa? Ako hindi ko pa alam. Si Sir Alam ko na si Plutos pero hindi pa ako nagpa-purchase. Ayan, mapakita ko na lang sa inyo kung ano yung difference ng yung distance ng kay Eminus sa scalping tsaka kay Plutos. So ayan, let me share my screen po para mas maunawaan nila. Ayan. So, yung i-discuss ko is paano tayo enter ng forex trade orders like a pro, 'di ba? No, so mangongopy na lang tayo ng mga trades dito sa economy. So may mga pro traders na nagbibigay ng signals, pero minsan 'di ba, nasusunog pa rin tayo because hindi natin inaalam kasi yung mga lot size, ganyan. Kung minsan hindi tayo naglalagay ng SL, hindi tayo sumusunod. So kailangan sundin natin itong mga steps na 'to para tayo ay maging profitable sa trading. And i-discuss ko din dito why you need a trading journal. So, doon mo kasi makikita yung value ng pagiging disiplinado sa pagte-trade. Ayan. So introduce ko lang itong ayan. So, yung importance ng order plannings kasi sabi nga ni Sir Anthony kanina, one mistake can determine the success or failure of a trade. Kasi 'di ba sabi mo kanina yung $100 mo napalago mo ng 300 pero sa isang iglap na wipe out siya. Kagaya ko, parang sabi ko binilang ko yung trades ko, 60 wins, puro blue, ang galing ko na, feeling ko ganun. Pero dahil hindi ko alam yung SL, stop loss, ganyan, stop out, naubos yung aking fund. Hindi lang profit, pati yung capital. Kaya kailangan
kailangan natin kina-calculate talaga yung ating risk. And yun, we need to develop the habit of thoroughly planning our trade orders. So, ay, nag-jump siya. Ayan. So, ito, step 1. Teka lang. Aha. Paano ba to? Hide ko lang to. Hide. So, ayan. Step 1, we need to... Ano ba to? Ayan. Step 1, we need to identify the entry, stop loss, and profit levels. Kasi syempre, kailangan isineset na natin yung entry and exit points after natin mag-analyze ng fundamental and technical analysis. Sa case natin, meron ng mga signal providers na nagbibigay noon, kaya naging madali na for us. Pero syempre, kailangan, we should not forget to set the stop loss. Kasi ganito ang pwedeng mangyari. Yung for example, nakapag-buy ka na dito, tapos nakita mo tumataas kumikita tayo, nagiging green yung ating trade. Tapos yung stop loss order natin, nilagay natin dito. So sabi ni Eminus, dito daw yung stop loss order. Kaya lang, nung nakita mong bumabagsak, sabi mo, naku, may hit na yung SL ko. Hindi, tataas pa yan. Feeling mo lang, di ba tataas siya. Ang ginawa mo, minove mo yung iyong SL. So, anong mangyayari? Dahil tumuloy yung galaw ng market, yung talo mo sana na maliit lang, lumaki pa. So, kailangan maging stick tayo sa ating trading plan. You need to identify yung entry, stop loss, and profit levels. Kung kailan ka papasok, mag-e-exit, pag talo yung trade mo or kapag panalo yung trade mo. Yun yung SL tsaka TP. So, we need to also be flexible with entry and profit levels but firm with stop loss points. Yan, kailangan firm. Kung hindi, lalaki po yung ating talo. So we can use chart stops, time stops, or volatility stops to set invalidation points. Ano ibig sabihin ng invalidation point? Yun yung parang masasabi mo na, okay, kapag po yung presyo bumagsak dito, alam ko na na mali yung trade ko. Tanggap ko na. Kumbaga, dito pa lang tayo nag-enter ng trade, hindi natin alam kung ano magiging galaw ni market, pero parang sinabihan mo na yung sarili mo na, okay, kahit hindi ko natitigan yung trade, alam ko na if bumagsak yung presyo dito, out na ako sa trade na yan. Hanap na tayo ng next signal. So we need also to verify risk to reward ratios to ensure the trade is worth taking. So, kailangan, syempre, maganda yung risk to reward ratio mo para, kumbaga, mahit man yung stop loss mo. For example, ang risk mo is $1. Tapos, ang TP mo is $3. Matalo ka man ng 2 beses, which is $2. Pag nanalo ka naman sa next trade mo is $3. Kumbaga, mas malaki dapat yung reward na kahit yun nga talo ka ng 2 times, nanalo ka lang isang beses, 'di ba? Overall profit pa rin yung trade na yun. So make sure na rewarding yung iyong R to R. So ang tinuturo nga sa Manara, 'di ba? Pag magte-trade tayo doon, dapat hanapin mo yung mga may more than 3. So 3 yung ating risk reward. So ito, si Manara, makikita mo yung iba 1 lang, 1.8. Although okay lang din naman yan, pero mas nire-recommend natin yung mga at least 3. Kasi, or pwedeng 2.5, para kasi nga malaki yung reward kung sakaling matalo man tayo sa mga ibang trade, mababawi pag tayo ay na-TP hit. And ang nire-recommend ko rin po dito is yung mga higher time frames. Kasi po pag lower time frames yung mga sinusunod natin, prone siya na hindi po accurate. Pwede niyo siyang gamitin as guide, pero sa mga newbies, yung M5 po kasi is masyadong maraming sinesend sa ating signals eh. Kailangan nyo i-double check nyo muna if it's in uptrend or downtrend, na kapag kunwari sinabing buy, tapos buy siya pero yung downtrend pala, so hindi siya valid. Although pwedeng tama, kaya lang sa pagte-trade po sa Forex, we need to identify alin bang setup, alin bang signal yung may mataas yung chance na tama yung ating analysis.
So, si Manara, kaya ko siya sobrang na-appreciate kasi as a trader, lalo na kung busy tayo, 'di ba? Na nagiging madali for us to find setups. Ano ba yung pwede nating i-take na trade? Hindi kagaya dati, parang nangangapa ako as newbie, saan ko ba ilalagay yung SL? Saan ko ba ilalagay yung TP? Kasi, 'di ba, ang hirap manghula. At least dito, sinasabi na niya sa atin. And, asan na ba yung kay Manara? Ayun, mamaya pakita ko yung kay Manara. Yung ay nawala. So yun, natuturo niya sa'tin na kailan tayo mag-e-exit. Kasi yan talaga yung sobrang hindi ko alam. Parang, saan ko ba ilalagay yung stop loss ko? Ba't gano'n? Na-hit naman yung stop loss ko, 'di ba? Bakit bakit kung kailan na-hit yung stop loss ko tsaka naman umayon yung trade sa'kin. So yan yung mga possible scenarios sa pagte-trade sa forex. Kaya kailangan um, firm kayo dito sa sinet ninyo. Okay? And then, dito naman, step 2, kailangan use proper position sizing. Ano ba to? Hindi ko makita yung sarili ko. Ayan. So, wait lang. Aha. Nawala. Ulit. Paano ba to? Show thumbnail. Ayun, show thumbnail. Para nakikita ko kayo. So, ayan, use proper position sizing. Ito po na dito tayo nagkakatalo. Kadalasan po sa atin is mahilig po sa classic account or standard account at akala po nila na kapag 0.01 lang yung lot size, safe na yung account nila. Hindi ko siya nire-recommend for newbies if you have $100 na fund lang. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niyo ba na ang 0.01 is katumbas ng para kang umorder ng 1,000 units of currency. Parang sinabi mo kay broker, pabili nga po ng 1,000 units of euro, ganyan, 1,000 units of gold. Kaya po, kapag 0.01, mas okay po na dapat ang fund natin is $1,000. So, kung $100 lang yung fund mo, dapat dito ka lang. Kaya lang, wala pong 0.001 sa trading platform. Ang katumbas po ng 0.001 is um, 0.10 ng cent account. Medyo kung alaman nila yan, yung bali sa cent account is um, katumbas ng 1.00 ng cent is 0.01 ng classic. Later, nasa table ko siya, meron akong comparison ng dalawa. So, bakit natin kailangan yung proper position sizing? Kasi kapag hindi tayo nagganyan, maboblow out yung ating maboblow out ang ating account or underutilization. Pwede ka naman pala mag 0.10 kasi meron kang $5,000 ganyan, or may $1,000 ka. Kaya lang hindi mo na-utilize, hindi mo na-calculate. Yung sana malaki sana kita mo pero maliit yung lot size. Pero karamihan sa atin kasi mga Pinoy, 'di ba, maliit lang yung capital natin. Ang nangyayari talaga is sobra naman yung lot size kaya nauuwi sa nasusunog po yung account. Ayan. Ayan. So for new traders, risk no more than 1% of your account per trade. 1% of your account per trade. Ito yung namnamin natin mga newbies kasi kapag hindi natin ginawa yan, sunog po ulit. 1% of your account, meaning bawat pindot ninyo, dapat alam ninyo na 1% lang ng capital nyo ang talo. Pag na-hit ang stop loss mo, alam mo na $1 lang yung talo mo if $100 ang fund. Kasi kapag hindi mo ginawa yan, ikaw ay tawag nito, nakatitig ka lang sa iyong cellphone, kinakabahan ka na, hindi ka na makatulog kasi, alam mo yun, ang laki na ng natatalo mo. Hindi ka na kampante kasi nga, hindi tayo nag-calculate. Hindi 1% yung tinrade mo. Kasi lagi tayong naghahangad ng malaking kita. So, parang
gusto ko $1 yung ano ko eh, kikitain ko per pip eh. Kaya nag-point 10 ako. Kasi nakita ko dun sa post ng isa, point 10 yung lot size niya sa Classic. Eh di ginaya mo naman. Eh di natin alam na yung taong nag-post na yon, although kahit $100 yung fund na tinetrade niya sa setup na yan, meron pa siyang buffer fund or backup fund na if ever masunog tong si $100, meron pa siyang pang-add ulit, 'di ba? Like ako, kunwari, masunog ko yung maglalaro ako ng $50 o 100, tas nasunog ko siya, meron pa akong nasa main account ko or main wallet ko. Like, eto, specific trade na to is, ang goal ko dito, kunwari, high risk trading. And if ever matalo ako dito, meron pa akong pang fund ulit. Kaya lang kasi ang mga newbies, karamihan po sa kanila is ano, walang ganong fund, walang buffer. Like, naubos na agad yung 100, wala na, game over na. Gustuhin man nilang mag-trade, naubos na agad. So, wag natin gayahin kapag nakakakita tayo ng mga malalaking lot size kasi magkakaiba po tayo ng capital. So, utilize the position size calculator to align your risk with your entry and exit levels. Iba-iba po kasi ang ating position size or lot size base sa ating entry and exit level. Hindi po tayo dapat laging 0.01 lang. Okay? Kasi pag tayo nag 0.01 po, tapos swing trader yung kinakopy natin, malaki yung pwede nating matalo agad. And hindi natin mayu-utilize yung service ni Economy. Ang dami nating signal provider, si Eminus, si Pluto, si Manara, si Eminus English, Eminus Espanyol, Eminus US30, sino pa ba? Yung Manara AI scanner, tapos meron pa tayong sariling analysis, tapos si Obits. So, hindi ka pwede mag-open ng multiple trades. Kasi nga, maliit lang yung fund mo eh. So, I highly suggest open a cent account para hindi po tayo magugulat, nagkakasunugan na pala agad yung account natin. So, ito naman, round off sizes if necessary, staying within your maximum risk limits. So, 1 to 2% per trade, pero aim for 1% lang. Mamaya, mas makikita natin yan kapag naka-compute na siya sa table or sa Excel. And ito din, if you are using our broker, ito sa Light Finance, meron na siyang calculator. I don't know sa ibang mga broker or may mga iba-ibang mga calculator din naman na available. Pero this is what I'm using kasi dahil madali na for me na makita kung magkano yung ating matatalo for this specific trade. 'Di ba sinasendan tayo ng signal, okay, dito tayo entry price, ito yung TP, ito yung SL. So, i-copy paste mo lang. I-paste mo dito yung entry, yung TP at SL. So, makikita mo na kapag 0.01 ng lot size mo sa trade na to, talo ako ng 1.35 USD. Kapag ako ay na TP hit, panalo ako ng 3.15 USD. O, 'di ba? So, alam ko na ito lang yung posible kong talo. Okay? So, parang hayaan ko na siya. Paunahan na lang. Sino mananalo yung mahihit, yung TP or yung SL? Ngayon, um, warning lang din na kapag po ang tinitrade nyo ay high impact news, may instance po na kahit na ang stop loss mo is, ang alam mong talo mo is $1 lang or 1%, merong chance na magkaroon ng slippage. Yun yung kapag sobrang volatile ng market, sobrang bilis ng galaw, is na ano siya, na nagkakaroon ng jump. Yung naging 10% pala yung talo mo. So, hindi ko siya nalagay sa ano ko eh. Wait lang. Ito, bago ka lang kasi makalimutan. Si slippage kay Forex, ito siya. Napansin ko kasi may mga nagte-trade ng ano, ng news. So, ito, ingat lang guys. So, nangyayari to, normal to sa Forex because kapag sobrang volatile, like you're expecting na ma-close yung trade mo dito, pero ang nangyari, dito po siya na-close. Because sobrang dami nag-participate sa trade.
Kaya imagine kung ang 1% mo kayang based on my experience parang 5 or 10% yung natalo. What more kapag mas malaki yung risk mo per trade, edi yun, pwede kang masunog sa news. Kaya sa manual trading, lalo na sa newbies, we don't recommend po na mag-trade ka ng news, yung ikaw yung yung wala kang guidance ng professional trader. Pero since yun nga, sumasabay tayo kila Eminus, kila Obis, yan, kila Sir John, kila Coach John, pwede tayong magsabay. Basta may guidance. Pero kung yung tayo lang, hula-hula lang, newbie tayo, ingat kasi baka tayo ay madali, masunugan. Ayan. Ilagay ko lang dito to para ko malimutan. Ayan, yan yung tinatawag na slippage. Tapos, ayun, imagine nyo to, kapag naman po 0.10 ang iyong lot size, di $13 yung talo mo. So, sa may mas malaking capital, kung $1,000 yung capital mo, it's okay mag 0.10 ka sa Classic. Tapos kapag naman ikaw ay mas mayaman, o 'di ba? Kaya mong magsugal, makakita ng $135 na talo, edi okay, take 1.00. Take profit mo pag tama yung trade mo, 315. So high risk, high reward. Okay, basta make sure to calculate your risk per trade. Yun ang pinakamahalaga. And ito, yung now tsaka at the price. Pag sinabing now, kung ano yung price now. Pag sinabing at the price, kung ano yung matitrigger yung iyong order at the price. Okay, so make sure calculate your risk and reward para naman hindi kayo magugulat pag na-hit yung stop loss ninyo. So, ito yung na-mention kong slippage kanina. If you place a sell order at this low, tapos dito siya na-fill, okay. Diba? Pag i-close mo yung trade mo, dito pala siya. So, ito naman, basic lang to sa Forex, para ma-idea din sila sa PIP. Kasi importante, alam nyo kung ano ba yung PIP na sinasabi. Yung nanalo ko ng 10 pips, natalo ko ng 10 pips. Ano ba yung PIP na sinasabi? Ito yon yung ika-fourth decimal, yan yung PIP. So, isusubtract mo yung entry price, tsaka, tawag ito, yung pips na entry price, tsaka pips ng SL price, yun yung iyong pwedeng talo. SL pip, ano yun? SL pip, tsaka TP pip. Ayan. So, si ask price, yan, ito yung the price at which your broker will sell the base currency in exchange for the quote currency. So, dito sa pag-forex, pag sinabing nag-buy ako kay Euro USD, it means naka-buy ako kay Euro at the same time naka-sell ako kay USD. It's always a pair. Meaning hinuhulaan mo or ano ba 'yun? Ang tingin mo is babagsak ang value ni USD kaya tataas ang value ni Euro. So kaya ikaw ay magbabay, ganun siya. So, ito yung base currency, ito yung counter currency. So, si spread naman, ito yung difference between the bid and the ask price. So, ito yung bid at ito yung ask price. So, kung dito sa MetaTrader, ayan yung pinagkaiba. Yung difference na ito yung spread. 14 po yung spread niya. Pag sinubtract nyo po itong 24 sa 10. Yun, tama si ma'am. So, what is bid? Yun naman yung the bid pa. Ayan. Sorry. Si bid is yung Baka price lang. at which. Yes, ma'am. Yes po. You have question po. Sorry. Pwede question lang po. Pag sinabi bang order, meaning yun yung trade? Yung word na order? Yeah. When you Opo. say order, so yun yung ibig sabihin, nag-trade ka. So, nag-order Open ako, order. nag-trade ako. Yes. Kaya sinabing nag-order kasi pwedeng order mo is sell, order mo buy. Kasi di ba pag sa stocks po, pag sinabi mo, nag-buy ako ng shares, ganyan. Merong, ang open order mo is buy lang. Dito kasi, sa Forex, di ba, pwede tayong mag-order ng sell order. Yun yung open trade so mo. sa stocks, parang isa lang, buy ka lang ng buy. Oo. Sa stocks, kailangan naka-buy ka muna bago ka magse-sell.
para tayo kumita sa stocks sa Pilipinas po ito ha, kasi sa Mm. yung stocks dito sa abroad is pwede tayong kumita kahit downtrend. So sa Philippine Stock Exchange, lalo na nung pandemic, 'di ba, bumagsak lahat ng stocks nun, stock market eh. So yung mga Super. Oo. yung mga bumili, for example, sa ganitong level, tas bumagsak yung presyo, yun, either ibebenta nila ng mababa yung value or hihintayin nilang tumaas. Tapos kung kunwari, nung pandemic na predict mo, kunwari na babagsak yung stocks, hindi ka pwede magpindot ng sell. Walang ganon. Hindi ka kikita kapag bumagsak yung presyo. Unlike kay Forex, pag nakita mo na babagsak po yung value ni Euro USD, you can place a sell order. Pindutin mo yung sell, pag bumagsak yung presyo, okay, panalo ka. Kaya po super ganda kay Forex dahil may chance tayong to earn kahit na downtrend. So, yun. And ito naman Okay. yung kay Manara. Ewan ko kung na-update ko ba yung value nito. 5.3. Ayun, na-update ko siya. So, ito yung kay Manara naman. Mapapansin natin, di ba? Meron na siyang nakaset na entry, target 1, target 2, stop loss. So, for the newbies, hindi ka na manghuhula. Saan ba ako mag-enter ng trade? Saan ba ako maglalagay ng stop loss? So, guided na tayo. Ang kailangan lang natin is i-check if ito bang finid nating signal ni Manara is mataas ba yung chance na tama yung trade. Again, si Manara is an AI na ang role niya is makahanap ng pattern sa bawat currency at sa iba't ibang time frame. Pero hindi po ibig sabihin na lahat dapat nyo i-trade. Kaya dito is kailangan nyo aralin yung si live trading sessions on how to utilize Manara. So, nandun naman siya sa loob ng ECA. Kasi may mga ibang trader na, ay, ba't gano'n lahat ng trade ko, talo naman. Nung na-interview ko, yon M5 pala yung tinetrade. Tapos, hindi naman niya pala chine-check. So, akala nila lahat ng mga finifeed is pwedeng sabayan. So, hindi po. Nandun sa training natin yon, sinend ko po yun sa product utilization. And nandun po siya sa ating ECA. So, for this, Okay. for this setup, ito, buy Euro USD daw tayo. So, sabi, kasi ang SL natin sa ilalim, ang TP sa taas. So, nakakakita tayo ng higher highs, di ba? Higher highs and higher low. Tapos, dito daw, Gartley pattern. Day yung time frame. So, ito, day. Kita mo, day. So, complete. Meaning, kaya complete yan, na-touch na niya yung point D. If hindi pa niya na-touch yung point D, hindi pa complete. So, complete na yung pattern. And, ayan, ang risk reward dito is 2.34 lang. Yan, 2.34. Ang mas okay is yung 3, pero kasi dito nung ginawa ko tong presentation, ito lang yung available that time. So, ito naman is, tawag niya to, aware po ba kayo kung ano tong green and red line na to? Alam niyo to, ma'am? Parang may narinig ako na candlestick ba yung tawag sa kanila? Candles. Ay, sorry, baka mali. Hindi, tama po. Ito pong green and red na maninipis, yan yung candlesticks. Pero tapos yung bullish and bearish. Apo. Pag green is nag-end yung presyo ng mas mataas sa open price. Pag red, nag-end yung candle ng mas mababa sa open price. But yung ito po, nakikita niyo tong box na to, yung green. Green, ito. Okay. Itong target at saka stop. Okay. Ay, wala akong Yan, idea. ito po. Ayan, napakita ko sa'yo kung ano yan. Saan ko ba siya? Ito, Manara. Ayan, dito. Wait, hide ko lang to. So, ito po, ito siya. Ito ko siya nakuha. So, ito po is yung long or short position. Bali, normal to kapag nagla-live scalping tayo kay Eminus. So, nagdo-drawing sila ganyan. Sila Obit, sila Eminus. Nagdo-drawing sila ng long or short position. So, for example, nakita mo dito, buy trade to. Ayan, buy trade.
pag long position, pag pinindot mo to, pwede ka mag-drawing ng ganyan. Ayan, makikita mo na yung green, target, ito yung red, yan yung stop loss. And then, dito po is makikita nyo na, nakikita nyo ba, gumagalaw Sorry, yung value? gumagalaw ba yung mouse or I mean, parang yung screen mo ba yung parang may Ay, wala hindi kasi akong pala. nakikitang mouse. Ayan, Ay, oo. gumalaw na yung mouse ngayon. Ay, Okay. oo nga, wait lang. Feeling ko mali yung naka-share. Wait lang. Share screen pala ako dapat. Okay. Hindi niyo nakikita to. Ay, sorry naman. Ulitin ko. Dito, ma'am, nakikita niyo to? Yes, yung may Yan. text, ganun. Okay. Yan. So, ito si long position tsaka short position. So, si long position, siya yung ito. Yan. Kasi pwede tayong mag-analyze kung for example, wala ka pang pera to trade. Gusto mo lang mag-backtest or tignan kung tama yung strategy na to. So, by placing this parang position, yung trade, magwa-wait ka alin dyan yung mahihit. Kaya yung kay Eminus, di ba? Ewan ko kung nakikita niyo na yun. Mamaya sa next slide ko, makakakita kayo ng ganito. So, paano ba siya basahin? So, for this example, ito, yung distance daw ng entry price doon sa TP niya is 155. Meaning, 15 pips siya. So, disregard mo yung ika-third na number. 15 pips po yung inyong kikitain dyan. And dito naman po, 2 pips. So, 2 pips yung ating distance ng entry tsaka SL. Ito yung pips, nakikita nyo to, yung gumagalaw na yun. Ito to po, yung 155. So, kaya, yan yung pagsasabi, uy, kumita ako ng 100 pips, ganyan. So, depende po kasi sa time frame na tinitignan mo. Kapag po ikaw ay nasa lower time frame, mas maliit yung pips. Kasi yung support and resistance ng mga lower time frame ay maliliit. Pakita ko lang sample po dito. Kunwari, ito yung lower time frame. Tapos, subukan mo magguhit. Kunwari, magbabay ka dito sa support. Teka, i-hide ko lang to. Ayan. Kunwari, magbabay ka dito sa support. Tapos yung SL mo, below lang nung previous support. Ito. Tapos yung TP mo, kunwari, dito lang. Kasi yan yung resistance, 'di ba? Ganyan lang. Mag-aabang ka dito. So, ibig sabihin, pag ginawa mo po kasi ito, oops, sorry, nag-zoom out. Makikita mo po na yung TP mo o yung target mo is 7 pips. Yung stop loss mo is 1 pip. Okay? So, ginagamit to pang calculate or pang place ng trade or pang backtest, ganyan. So, parang, ngayon, kahit na nasa chart lang tayo, tapos 1 minute yung time frame, yan, pwede mong mapanood yung galaw, like, testingin mo, tama kaya yung aking strategy? Tama kaya if ever bumagsak yung presyo dito, magbabounce up kaya? So, parang ganun, makakapag-practice ka. Yan. Hmm. So, like, So parang yung like ito Manara or yung mga nagbibigay ng signal. So parang doon ka lang mag-test para makita mo yung takbo. mm. Ginagamit nila to identify saan sila papasok. Yeah. Pero ito Okay. po is hindi po na-execute yung trade dito Ginagamit lang to sa chart. Para parang Okay. Pero ma-visualize nyo. pag magte-trade ka sa light finance talaga. Opo, kung anong man yung broker po yung ginagamit nyo. Ako kasi sa Ah, Light. Opo, pero so ah. yun. Like, saan ba yun? Dito, may ganun din eh. Ang kinaganda po kasi ng nagdo-drawing, yan, makikita nyo po yung kung saan ka po pwesto ba. At saka nasa-save po ito. Pwede mo Okay. ma-save yung, So parang pag in-install mo siya, yung app na yan, yung mga features na ginagawa mo, nandyan naman siya. Parang apo. ikaw na lang yung Mm-mm. gagalaw. Okay. Tapos, ayun. Ay, balik lang ako kay slide po.
Tapos, ayan, yun. Ito yung, ay wait lang yung baby ko umiyak. Sige Daddy, lang. kunin mo, daddy. Ayan. Kunin ko lang siya. Nagpakarga lang. So, yung step 3, determine the type of orders you need. So, teka lang, hahide ko lang to. At gusto niyang magpakarga eh. So, yun. Ibig sabihin po nito, ito yung screenshot sa ating ano po, sa empty MetaTrader sa ating PC. So, iba na naman yung interface ano pag sa PC. Makikita niyo po dito merong GTC. Ibig sabihin yan, good to close. Or GFD, good for the day. Yan yung ibig sabihin yan. Like, pag nag-set ako ng pending order, hindi yan magko-close hanggat hindi mo pinipindot yung close, yung pending order. Or pag naglagay ka ng expiration like within the day or yung GFD, automatic magka-close yan. So, pwede natin gamitin tong mga pending orders para kahit busy tayo tapos nakakita tayo ng setup, 'di ba? Pwede tayong makasabay. So, ano ba yung mga pending orders na yan? Yan yung buy stop, sell stop, buy limit at sell limit. Pag sinabing buy stop, gusto natin mag-continue muna yung trend. Umakyat muna bago tayo makapag-buy. So, if this is the current price, gusto natin mag-buy dito. Usually po, si Eminus ay buy stop tsaka sell stop yung kanyang strategy. Si Eminus US30. Kay si sell stop naman, gusto natin makapag-sell kapag bumagsak muna yung presyo. We're expecting na mag-continue po yung trend. Dito naman sa buy limit, gusto natin, if nandito yung current price, gusto natin na bumagsak muna, bumaba muna, bago siya aakyat. Parang pinipredict natin na, okay, ano to, bababa muna to sa support. Kung 52 pesos yung value ngayon, parang sasabihin mo, okay, kapag to naging 50, I'm sure babalik ulit yan sa 58. Parang ganon. Naghahanap ka ng sale. Dito naman, sa sell limit, gusto mong makapag-sell kapag tumaas yung presyo muna. So, maghihintay ka na tumaas ng value, parang sa lupa, 'di ba? Gusto mo mag-sell ng lupa mo pag tumaas na yung value niya. Ganun siya. So, dito, ito yung screenshot ng trade ni Abdallah or ni Eminus US30. So, if you are a newbie at nakasabay ka sa trade niya, minsan ano ba itong pinakikita niya na to? Yung iba, ang gawa po nila, kapag po, ito yung real-time na chart, ano, pag po bumagsak yung presyo, tsaka lang niya pinipindot yung sell or buy. Minsan, hindi ka makakasabay agad. Kaya may power po yung paggamit ng pending. Kapag kunwari, nakita nyo na ito yung drawing ni Eminus. So, kagaya yung pinakita ko kanina, may ganyan. Meaning, ang sinasabi sa chart na to is, gusto niyang mag-enter dito sa gray line na yan, kung saan pagitan ng green tsaka red. So, magbabay ka lang if nandito sa price na to. So, paano siya basahin? Ito po, nakita niyo yung gray. So, let's set a buy stop order at 81.55. Ang TP niya is 85.24 at ang SL niya is 80.53. Or, magsasell naman if dito sa 72.26, tsaka dito sa SL niya is 73.12, ang TP niya 68.64. So, sa setup na to, si Eminus kasi usually tuwing 9:30 siya, 'di ba? Ano yan, nag-aabang siya kung saan pupunta yung trend. Like, meron siyang nakaabang na if in case tumaas, dito ako magba-buy, if in case bumaba, dito ako magse-sell. Gano'n siya, lagi siyang dalawa, nakaabang siya, gano'n. Hindi siya nag-e-execute agad-agad, meron siyang pinapwestuhan. So, kagaya dito, ano ba yung reason bakit siya nagpuwesto dito, bakit niya dito gusto mag-buy? Because makikita niya sa previous, chart, sa previous price action, dito yung dati niyang support level. 'Di ba? Ano bang nangyayari kapag bumabalik sa, ang tawag dito is, buy zone to eh, or key areas to eh. Area of ano siya, dito area of interest, ayan. So,
dito niya gustong mag-buy kasi nga, 'di ba nung umakyat, bumagsak dito, umakyat, bumagsak. So, kaya lang dito nagkaroon ng breakout kaya yun bumaba ulit. So, ngayon ine-expect niya 'pag binasag niya 'tong previous na itong resistance na 'to, ine-expect ni Eminus na dito kapag umakyat dito sa presyo na 'to at 81.55, tataas 'to hanggang dito. Bakit hanggang dito yung TP niya? Eh, kasi hanggang dito din yung previous resistance. So, sa pagte-trade lang naman yan, it's all based on sa price action, sa chart pattern, ganyan. Kaya maganda, ugaliin niyo po nasasabay tayo kay ano, sa mga live trading session. And dito pala sa screenshot ko, US oil 'to, US oil. Okay, kapag sa Light Finance ka, ang symbol niyan is US crude, crude. So, ganyan siya basahin. Kasi if newbie ka at papasok ka sa chart ni sa live trading ni Manara, hindi mo alam kung anong gagawin mo dito kasi parang ano ba 'yan, ano ba ibig sabihin nito? Mhm. So, Oo, true. 'di ba? Napaka-crucial na maintindihan kung ano ba yung itsura ng chart. Kasi 'pag nag-scalping po siya, hindi na niya 'yan tinuturo kasi he's expecting na napanood na yung tutorial niya. Like or alam niyo Mm. na 'tong mga buy stop. So, if hindi sa mga newbie na makanood nito, ibig sabihin lang po niyan, itong mga gray, ayan, hanapin niyo lang yung katapat niyan, diyan tayo mag-aabang ng order. Or kung nandito ka sa Light Finance na ano, na dito, 'pag mag-open ka ng trade, ayan, at the price. So, hindi na kailangan hanapin yung buy stop o kung ano man yung tawag diyan. So, 'pag sinabing at the price, mag-aabang ka. Sell at 72 point ganyan. Ay, wait lang. So, make sure pala yung chart mo kapag magte-trade ka is ayun, US oil. Sa search mo muna. Ayan. Ay, may tumatawag. Wait lang Sige lang. Hi, Queen. Wait lang po, may tumatawag sa akin. Queen. Ay, wala daw akong sound sa FB Live. Lo, Oh. sayang naman. Ah. Wala akong sound. Ay, nakapindot. Hala, wala pala akong sound sa FB Live. Thanks, Queen. Talaga, lagi ko na lang problema 'to. Ayun, okey na, naririnig na ako. Thanks, Queenie. Kainis na 'yan, kanina pa ako nagsasalita. Oo Lagi nga. talaga 'to 'pag nagtuturo ako. 'Di bale, recorded naman 'tong ano ko, i-a-upload ko na lang ulit. So, ayun. Ulitin ko lang ulit sa mga nanonood sa Facebook. So, if you are trading kay Eminus US30 or kay Abdallah, ito po, usually, ganito makikita yung setup. You can see dalawang orders. So, he is waiting if the price goes up at mabasag niya yung resistance, ine-expect niya na tutuloy po. So, dito tayo mag-aabang ng order. Dito sa gray area na yan. So, ika-copy lang natin yung trade. For example, US oil yan. So, asan na ba yung aking, ito. For example, US oil yan. Hanapin niyo na lang, US oil. Kapag kayo ay nasa MT5, ayan, pag di niyo siya nakita si US oil, ano siya, crude, US crude. So, ito lumang, ano na to lumang screenshot. Pero, for the sake of demo, kung paano tayo pwedeng sumabay pag may ganyang setup, ganito pwede natin gawin. Yan, naglo-load lang siya. So, kapag kunwari ito, nakikita niyo dito, yan yung current price. Ibig sabihin, yung red na yan, ito yung price sa kasalukuyan habang siya ay nagla-live trading. So, hindi kayo pipindot ng sell or buy agad hanggat hindi po bumabagsak sa dinrowing niyang line na to. So, for this example, kung gusto nating sabayan yan, ayan, pwede tayo mag-buy stop. So, dito tayo sa at the price, hindi now. At the price, so buy at 81.55. So, pwede mo ilagay 81.55. Tapos tayo ay magko-close ng trade ng dito sa ilalim natin ilagay 85.24. 85.24.
And then, kapag gusto mong ilagay mo yung stop loss, 80.53. 80.53. So, ayan, 80.53. Ayan. Tama ba? 81.50. So, 'di ba, liit lang ng kanyang stop loss. So, kung ganyan, kasi si Eminus po ay scalper, pwede niyang taasan. Ang kinaganda kasi na dito niya nilalagay is naka-compute niya na magkano yung posibleng talo at mapanalunan, 'di ba? So, yun. Tsaka pagka-set mo kung saan yung TP tsaka SL, tsaka mo i-adjust yung lot size. So, I don't know, kung classic ba 'to or cent account 'tong nagawa ko sa demo, eh. So, pero at least 'yan, ganyan makikita mo kung ano yung posible mong talo, and if ever gusto mong malaki, ayan, adjust mo lang 'yan. Kung malaki ang fund mo, 'di lakihan mo yung iyong lot size. Kapag maliit, 'di 'wag ka mag-trade ng malaki, okey? So, parang may mali sa aking SL. Ito 80 dapat 'to, 80. Oh, so imagine kung lot size 2 point ka, ang laki ng talo mo agad. So that's why, it is important po na kailangan nagka-calculate tayo ng risk per trade. Kung ikaw ay may $100 na fund lang, iayon mo po ang iyong lot size base sa iyong capital. Okay, tapos i-click mo lang 'tong buy. Gano'n. So, kapag gusto mo tama ba, buy? O 'yun. Kapag gusto mo naman sabayan si sell, ayan, click mo at the price. So, sabi niya dito yung gray, 72.26. So, gawin mo 72.26, tapos yung closing condition is ano ba yung dito, sabi niya, nakikita niyo 'tong green? Ayan, ito yung dulo nung box niya. So, 68.64. 68.64. Tapos ito naman, yung stop loss niya is 73.12. Ito po yun. Itong red line, red box. Tsaka itong 73.21. Ayan, lagay mo siya dito sa ilalim. 73.12. Ang kinaganda dito, hindi mo na kailangan mag-calculate ilang pips pa kasi computed na siya, eh. So, sabi dito, okay, pag na-hit yung SL ko, 0.86 USD lang. So, pwede mong taasan, di ba? Ayun. So, click mo. Dito pala, alam ko wala yatang cent account yata dito. I mean, hindi pwedeng 0.01. If cent account yung trade mo, basta alam ko ang pinakamababa dito is 0.10 kapag kay oil tsaka US 30, yun. Di mo, wala siyang 0.01. Coach Meron ba? Jens, Yes po. yun pong close price, 68.641. Yes po. So ito yung sa sell stop, yung sa baba na may Apo, ito green. po. Okay, Apo, okay. ito po. Sige po. So, Okay. tapos makikita natin po siya dito sa ating position. Asan na yun? Ayun, kita ba? Ba't kasi nandito to? Wait lang. I-hide ko lang para kita natin. So, pwede niyo makita yung iyong mga pending orders dito. So, at the price, ganyan. So, hindi siya mati-trigger hangga't di po umaakit doon. Tapos, you can switch demo account sa real trading, ganyan. Di ba? Para if ready ka na mag-real account, yun. Or maganda habang nag-aaral ka ng demo, you can, copy trade. So, ito na yung account ni BitFX Classic. So, ayan, may running profits tayo kay BitFX Classic. 590. Medyo, itong si BitFX Classic natin is, wala pa tong copier kasi nga, ang minimum
na pwedeng kumopya dito, kailangan capital mo $3,000. Kasi nga classic account siya. So, ito yung ating running profit. So, ito yung ating portfolio. Sa mga busy na wala pang time trade, yan, pwede nyo itong i-copy. Kaya lang malaki yung yun eh. Kaya ito na lang, kapag maliit yung fund mo, BitFX PH. So, at least habang ikaw ay nag-aaral, pwede ka pong makasabay sa real account mo. At least ito, yung strategy is 2 years nang running itong aming account. Ay, naisingit ko lang. Ayan. Meron tayong 440 traders. So, next, proceed tayo sa next topic. Ayan. Dito po, sa example na to is BTC USD. Makikita nyo na 0.01. Malinaw po ba, ma'am? Kita po ba? 0.01. Yes po. Pero po yung stop loss niya magkano? 22, di ba? 22. Ibig sabihin kasi po, gusto ko lang ipakita sa sample na to na if tayo ay magte-trade, 'di ba? Binase lang naman natin sa stop loss kasi dito sa below ng support, yung TP dito sa resistance. So if you will take this trade, kahit po 0.01 yung lot size natin, ang laki ng ating pwedeng TP. matalo, TP tsaka At, SL. okay. So ibig sabihin, okay, if you have $100 na fund, hindi ka po dapat mag-trade ng Bitcoin sa Classic. 0.01 $22, ubos agad ang fund mo. Ang sabi natin, risk only 1%. So dyan po tayo pwedeng masunog pag hindi natin kinompute iyan. Imagine kapag hindi niyo po nilagay sa calculator, tapos tinamad ka mag-compute ng mga pips na ganyan, di mo sinukat, di wala na, magugulat ka na lang, talo na agad, $22. So, anong pwede niyong gawin if gusto mong sabayan yung trade na yan? Go to your Cent account. So, for example, nasa, MT5 account mo, tas 0.01, instead of 22 USD yan, 22 cents yung talo mo. Ganun siya. Kapag gawin mong 0.10 cent lot. So pag 0.10 cent lot, edi $2 ang iyong talo. Ganun siya. Nagigets, ma'am? Apo, medyo Apo. lumilinaw siya. Yes. So, Lumilinaw yun. if you are trading classic, ikaw ay talo ng $22. If you are trading sa cent account, ang 0.01 ay 22 cents. But, ulit, baka ma-confuse po kayo, yung sa MT5 app, MetaTrader app, yun po yung naka-display kasi. Okay, ang Alin po yung lalabas naka-display doon? na, Yung, teka, pakita ko yung actual. Naka-display po na, ang value kasi doon is naka-cents. Teka lang, i-open ko lang yung aking Light Finance. Kita ba? Ay. Kita ba dito? Alam ko nag-reset eh. Wait lang po ako. Di ko kailangan ko yata i-relogin. Yung nga pala, nag-change siya ng server. Sa VPS kasi nag-change kami. Anyway, dito po kasi ang lot size po dito, ang lumalabas, ano bang tina-trade yung ma'am? Cent account or sorry, classic? pero hindi pa ako. Okay. So, Yung sa demo, pero hindi ko pa siya talaga nagawa. So, okay. oo. Kapag po kasi MetaTrader yung ating account. Pero meron akong in-install na MT5. Okay. So, Pag po kasi sa MetaTrader app tayo nag-trade, ang lalabas na value ng pera, if for example, ang nag-deposit ka $100, yung fund mo is 10,000 cents. Hindi ko lang nailagay 10,000 dito sa cents. Oo. Okay, So, yun kapag, yung sa MT5. Pero pag opo, nasa Light figures. Finance, Pag sa Light Finance po, yun yung kaninang sample na malaki yung, yan, 30, Opo. 37 and 22 yung stop Opo. loss, ganon. Okay.
paano ko, opo, parang ano siya, teka, gusto ko mapakita ng, to. For example, ma'am, this is CBIT FXPH trading cent account po to. Cent. So, makikita niyo yung portfolio niya. Pag kay Light Finance po, ang naka-display is talo kunwari ito ng 0.3 USD siya talaga. Pero sa inyong MetaTrader 5 app sa mobile, ang lalabas dyan, talo yan ng 3 cents. Yung figures po niya, times 100. Times 100. So, kumbaga, yun yung difference between Light Finance and MT5. Yes. Although, parehas po siya ng Tetrade, yung display lang, yung figures na magdi-display lang dito sa actual na trade nyo po is, kapag sa Light Finance, yung talagang ano na siya, yung totoong value ng wins or loss. So, kunwari, ito, kumita dito ng $4, $4 siya talaga. Pero sa inyong MetaTrader 5, ang lalabas dyan, 417 cents. Ayun. Okay. Ganun siya. So, ito pala para makita nyo rin sa my FX book. Ganun siya ganun siya mag-read. Dito pag sa my FX book, cents yung lalabas. Ayan, ito para mas maintindihan natin. Nakita niyo po dito yung ayun, yun. Open trades. So, sabi dito, 141 cents po yan. So, 1.41 USD yung katumbas. Gets ma'am? Ang hirap i-explain. Nagets ba yun? Part na yun? Cents. Kasi iba nalilito. Ba't yung cents? Ganyan. Ano ba yung cents? Ano ba yung classic? Nagets ba ma'am yung part na yun? Or nalito ko kayo? Hindi, parang okay naman na nagigets ko. Ayun. So, saan siya? Ayun. Asan na yung next slide ko? Wait lang, nahanap ko yung slide. Ayun. Ito naman, yung Islamic account, kung nag-create kayo, kaya namin pinapa-activate yung Islamic account kasi para magkaroon kayo ng swap free. Kasi by default, yung mga traders may swap fee na china-charge sa mga trader kapag po merong open position na hindi nag-close within the day. So kapag po may Islamic account na naka-activate, ibig sabihin, kasi sa Islamic parang bawal yung ganon, yung sinisingil sila ng interest. Kaya pag approve yung ganon mong application, swap free ka na. Okay. And then step 4, monitor your trade. Stay engaged with your trade after placing orders. Monitor price action and market drivers closely. So, yun, i-check nyo pa rin kung okay ba yung trade nyo pa? Valid pa rin ba? Or baka may lumabas na economic news calendar. Sa economic calendar na high impact news pala, parang i-check nyo lang din kasi baka maka-apekto dun sa trade nyo. So you can adjust based on significant reports and market sentiment change. So ito yung ating pwedeng check yung mga Forex Factory. So kapag may red, ibig sabihin yan yung high impact news. Tapos yung orange, yun yung hindi high impact. Yung medium, tsaka low. So, yung mga news traders, ayan, inaabangan nila yung mga high impact news. Kasi super bilis ng galaw talaga dyan. Pag ikaw ay tama yung trade mo, malaki talaga pwede mong kitain. And ito, monitor your wins and losses. So, ito yung sample. Si Plutos, ito yung results niya nung May. Imagine, if tayo po ay nakasabay sa trade niya at ang lot size natin is 0.01,
tayo ay kumita ng 2,457. Kasi yung pips niya, 24,570 pips. Kapag ang lot size mo naman is sa cent lot is 0.10, kita ka ng 245 ng May. So, kung 100 lang yung fund mo, sumabay ka kay Plutos, meron ka ng 245 dollars na profit. So, si Plutos, makikita nyo na hindi laging panalo, 'di ba? Minsan talo. So, nire-record na yan. Ilan yung panalo, ilan yung loss niya. Kasi sa trading, wala po talagang sure. So, ito naman yung result niya from June 3 to 7. Oh, 'di ba? May 4 na talo. Pero ang mahalaga, 'di ba? Pag nanalo siya, ang laki. Kaya kapag ikaw ay newbie sa Forex, tas nag-0.01 ka, talo ka agad ng $17 dito. Kung hindi ka nag-calculate. Tapos hindi ka na sumabay sumunod na trade. Eh, kung hindi ka sumabay, edi sayang. Hindi ka kumita ng 300 pips. So, ganun. Kaya kailangan nagka-calculate tayo. So, ito naman, stick with your trading plan and make a trading journal. So, ito ipapakita ko sa inyo to kung paano siya binabasa. Like, ayan. Ay, nawala. Ulit. Sorry. May naintindihan ba, ma'am? Yes Or po, yes po. naguguluhan ko ba sila? Ayaw mapindot nung download. Wait. Hanapin ko lang siya ulit. Hanapin ko na lang. Ayaw mapindot nung download eh. Ito. Ito ang gusto ko maturo. So, si risk management and trading journal. Ayan. So, sa risk management po kasi, for example, sa manual trading ang capital mo is 100. So, meron tayong iba't ibang risk-reward ratio. For example, 1:1. Ang risk mo per trade is 1%. Ang value nun is $1. Kapag ang risk mo per trade is 2%, ang value nun is $2. $2. Yan. So, dito sa calculator na to, makikita nyo kung kunwari, 20 trades is talo. So, talo ka $40. Pag 20 trades panalo, $40 panalo mo. So, kung mas marami wins mo, ayan, makikita mo, mako-compute mo. So, ginawa ko tong calculator para madali inyong makita. And then, ito naman yung kapag 1:2, ibig sabihin, matalo ka ng $1, panalo ka ng $2. Tapos, yung 1:3, kung for example, ang risk mo is 2%, meaning $2, ang reward mo is 6%, $6. Kung ang risk mo is 1%, ayan, $1, ang talo, $3 ang panalo. Tapos, ito, sample computation, kung ilan ang kita mo. Kunwari, talo ka ng 40 times. Panalo ka 20 times. Overall, profit ka pa din. 20% gain pa din yun. Winning rate mo is 33%. Kahit mababa, di ba? So, it's just, talagang nasa pagka-calculate risk ng per trade lang yun. Medyo super hirap tong i-follow kasi nakakatamad mag-compute. Pero kapag po nasimulan natin, magkaroon ng trading journal, makikita natin yung yung halaga, yung value, bakit kailangan tayo nagka-calculate. Dito, explain ko later. Teka lang, nawala. So, ito lang para maintindihan din sa visual. For example, dito tayo nag-set ng entry. Yan, dito tayo nag-buy. Stop loss mo dito. So, pag ang RR mo is 1:1, close agad yung trade mo dito. Pwede tayo mag-set ng 3 trades. So, if you're trading cent account, you can open multiple trades. Yung isa, pang R11 lang. Yung isa, pang mas mataas yung TP. Yung isa, pang TP3. Kasi kapag po kayo nag-classic account, di mo pwedeng gawin yan na maraming trade. So, ayun.
Sa auto trading naman, may risk management din. Like ako po, nag-auto trade ako, may sarili akong EA. For example, may $6,000 na fund. Yung aming, hindi ko siya nilalagay lahat. Like $300 lang in-invest namin sa EA namin noong 2022. Ngayon, lumago na lang siya. Tapos nakaka-copy trade ng $200, kay Mulawin 100, tapos kay Trading S Capital 1,000. Kumbaga, this is just a percentage. 5% lang ito nung 6,000. Ito 3% lang to ng 2,000. Ibig sabihin, kumbaga, ginamitan ko pa rin siya ng risk management. Hindi ko siya sinugal lahat. Hindi porket, okay, may $6,000 tayo, isusugal ko lahat sa EA namin. Ganon, di ba? Gagamitan pa rin talaga natin ng risk management. Ako, kahit na 2 years na yung record namin, 'di ba? Hindi ako mangungutang or hindi ko ilalagay yung milyon kunwari dito sa auto trading kasi alam ko yung risk. Kasi nga lagi sinasabi, risk only the amount of money you can afford to lose. So kung hindi mo kayang mawala ang 1 million mo or yung 30%, kunwari stop loss mo sa auto trading is 30%. Kung di mo kayang mawala yung 30% ng 1 million which is $300, huwag ka mag-trade ng 1 million. Kung ang risk mo is $300 kunwari, tapos 30% nun ang willing mong ma-risk is $90, okay sa yun. Okay, mag-trade ka ng $300. So, kailangan kahit auto trading, copy trading, kahit manual trading, basta dapat computed mo na yung yung pwedeng matalo. Kaya ako sa BitFX dito sa strategy namin na ang game plan ko po dito, kumikita yan ng 3 to 8%, ganyan. Pero lagi kong iniisip na what if, 'di ba? What if hindi tumakbo gumanda yung market? What if magka-pandemic? What if magkagera? So ano yung risk management ko dito? Nilagyan na namin 'to ng automated na magka-cut loss po kami at 30%. So if yung fund namin is lumago na lang 'to matalo ng 30%, out na kami. Restart na lang ulit. Hindi ko hahayaang masunog 'to kasi sayang ang 716 days. 'Di bale nang matalo tayo 30%, 'wag lang maubos itong fund ng mga kumokopya sa amin. Pero so far naman, di pa naman kami umabot ng 30%. Ano lang siya, worst case scenario lang. Yun yung aming risk management. Pero, ayun nga, alam niyo ba na $300 lang nagsimula yan 2 years ago. Tapos, ano pa ba? Ito sa risk management. May tanong ba, ma'am, dito? So, parang, may tanong po ba kayo, ma'am? Wala pa naman. Wala pala. So, parang gusto ko lang ipakita dito, like, what if, 'di ba, malas tayo, yung sinet nating stop loss sa auto trading is na-hit. Natalo tayong 30%, 30%, dito 50% kunwari, sa kanya 30. So, matalo man ako ng $500, meron pa rin akong 550. So, gano'n siya. For example, ang fund mo is for trading is 1,000. Decide mo kung paano siya i-distribute, ilan yung for manual trading, ilan yung for copy trading. Para kasi hindi mo alam, malay mo sa susunod na sabak mo, 'di ba? Naka 100% gain na, ma-take profit ka na, 'di kita ka. Papaano kung umpisa pa lang hindi mo kinalculate yung risk mo, inubos mo agad, 'di ba? 'Di wala na, game over ka na. Kasi ganito yung possible scenarios puwedeng matalo, 'di ba? No, puwedeng matalo ka sa unang sabak, sa pangalawang sabak, pero kaya naman bawiin sa mga susunod Ayan. So kapag naman maliit yung fund mo, kunwari overall forex budget mo $1,000, tapos nagpa-install ka ng EA, ganyan, nag-copy ka. Tapos ito yung sinet mong stop loss, max loss sa copy trading. Ni-risk mo ay ilang percent ng fund mo? 15% ng fund mo. So, yan.
Tapos, ano ba 'to? 'Pag 200 lang yung fund mo, tapos nag-copy ka, kunwari copy ka lang, eh di ang laki ng naka-risk, 'di ba? Ganyan. So, yun. 35% ng capital mo ang at risk sa copy trading. And then, sa manual naman, paano ba yun? Ito sa manual trading, ito na po, ang kailangan nyo i-decide. So, nisend ko po itong link na to sa ating GC. Just create a trading plan. Ilagay nyo kung ilan ang inyong capital, magkano ang kaya mong i-risk per trade. Sinabing 1 to 2%. So, dapat kung 100 yung fund mo, dapat $1 to $2 lang ang talo mo per trade para hindi ka nakatutok masyado sa chart. Okay, wag yung wala kang SL. Yung mga hindi naglalagay ng SL, mga pro trader na yan, alam na nila yung ginagawa nila, and for sure, yung account na yan is hindi lang yan yung fund nila. Meron pa silang backup. Kaya, kung gusto niyo maging profitable sa pangmatagalan at limited lang fund mo, 100 lang talaga yung fund mo for trading, please follow this risk management. Kasi kung hindi, sunog again talaga ang aabutin. So for example, target profit mo is $3 to $10 per day, 1 to 10% daily, ganyan. Number of trades per day, target mo, 1 hanggang 5 beses lang, okay lang nga, kahit 1 lang, isabay ka lang kay Eminos, pwede na yun. Tapos, yung lot size mo per trade is dapat base sa SL. Hindi siya fix. Ika-calculate mo siya. Okay, tapos yung max loss mo pwedeng 3 SL per day. Na, okay, nakatatlong talo ko, pahinga ako, bukas naman. Ayan. Tapos, again, risk only 1 to 2% per trade. Accept mo yung talo mo. Pahinga ka muna, magkape ka muna, balik ka na lang sa pag okay ka na the next day o kaya mamaya ngayon tulog ka muna, gano'n. So, 'wag mong, habulin yung talo kasi ang mangyayari diyan revenge trading. O kapag naman sobrang dami mong panalo, minsan maging overconfident ka na, tapos yun, tinaasan mo bigla yung lot size. Naumay ka, sabi mo, "Ay, ang galing ko na, puro na ako panalo, ibahin ko nga, taasan ko nga yung lot size." Eh, paano mali yung trade mo, eh, di malas, sayang yung pinagpagura mo nung mga una. Kaya dapat talaga maging consistent. Kaya ayun. So ito naman yung sample trading journal, para siyang diary. Dito niyo ire-record kung ano yung time frame, kung anong risk reward, kung anong TP price, kung ilang pips. So ito yung pips, naka-formula na siya. So iso-subtract mo yung entry tsaka dito sa TP price, ganyan. So, pero hindi 'to applicable sa iba ano, eh, kasi iba 'di ba, may point, 1 point something ganyan. Sample lang 'to. So, i-compute niyo na lang. Tapos itong TP value, so base siya kung ano yung na-compute mo dun sa calculator kay Light Finance, 'di ba? Mahirap kasi kapag ano, eh, mano-mano, kaya nga maganda may calculator na lang. Pero i-record niyo. And then ayun, nalimutan ko pala i-add dito, lagay niyo yung emotion, 'di ba? Emotion kasi puwedeng na-SL ka kasi bigla mo palang inusod yung SL mo, gano'n. Lagay mo dito sa notes na, na-FOMO ka o fear of missing out, yun, just record. So ito naman, yung sa taas, ito sample ng ECN, classic, tsaka standard account. So kapag po tayo ay nag-trade ng 0.01, meaning tayo ay umorder na 1,000 units. Ang value niyon is $0.10 per pip. Kapag po tayo nag-order ng 1 lot, para tayo nagkaroon ng virtual na 100,000 units of currency, na super laki yung pwede nating kitain. Pero ang laki rin ng loss if mali. So sa cent, mas okay na dito ka lang.
kung 100 lang yung fund mo, mag 0.10 ka lang, average. Pero syempre depende pa rin nga dun sa ano 'no, sa kung ilan ang SL, PIP. Kasi kung maliit lang naman yung SL, puwede mong taasan yung lot size like kapag scalping. So, ito sample. For example, may $100 ka, sa sample 'to dito. Sinabayan mo yung trade ni Plutos nitong ano lang, recent trades niya. Ito yung pips. Okay, so ni-record natin yung strategy base kay Plutos. For example, lot size 0.01 at na-hit ang iyong SL. So, itong red. Imagine talo ka agad ng $17. Sa una matutuwa ka, "Ay panalo ka ng ano, $13 dito, $30 dito," ganyan. So iba-iba kasi yung SL tsaka TP nila, eh, alam mo yun? So hindi dapat fixed ang iyong lot size. You should calculate muna, kaya nga may calculator. Pero yan, ganito siya kapag 0.01. Yan na iyong puwedeng mapanalunan sa 0.01 lot size at ito naman yung mga puwede mong matalo if nakasabay ka kay Plutos sa specific week na 'to. So ito naman, if for example, nag-trade ka sa cent account. So kung iyong fund mo is $100 lang, mag 0.10 ka lang. So for example, sa lahat is 0.10, tinamad ka mag-compute ano, puro 0.10, hindi mo na ginawa yung dapat tigwa $1 lang. So, okey ka na naman na at least pasok 'di ba, 1 to 2% per trade. So, kung na-SL hit ka, 170 cents lang 'yan or $1.70. Dito naman 100 cents or $1, 'di ba? Kaya napakaimportante na kino-compute 'yan. So, ito naman sa monthly result maganda nire-record niyo din ang inyong wins and gains parang ginagawa ni Plutos para nakikita niyo yung kung ilang percent yung win rate niyo. For example, nitong June, nung week 1 mo nag-trade, 3 beses kang talo sa unang sabak mo, ta's huminto ka na. Kasi 'di ba ang trading strategy mo, "Okey 'pag nakatatlong talo na ako sunod-sunod, tsaka na, bukas na ulit. Baka malas lang ako today." Tapos yung trading plan mo is, risk reward mo is 1:3. So kaya ito pinasimple lang natin para walang butal, para mas madali niyong ma-imagine yung kung paano yung strategy natin. So for example, talo tayo ng $2 kasi 2 times tayo natalo ng $1, 2 times tayo nanalo ng $3. So 3 times 2 is 6 minus $2 is 4. And then dun sa third day natalo ka ng $2, nanalo ka ng $3. So that day meron kang $1. And imagine niyo if ever, everyday ka nag-trade, nag-stick ka sa trading plan mo, maximum 4 or 5 trades a day ka lang. Ta's hindi ka na magte-trade kapag 3 talo ka na. So ganyan. Imagine kung 10 times kang talo, 4 times ka lang panalo, $3 pa rin 'yun. Sa ibang trader, hindi nila 'yan maa-appreciate. Sasabihin nila, "Ay, ang liit ng trade ko nakakahiya." Hindi ka magpo-post dun sa GC ano, kasi makikita mo yung mga kasamahan mo ang lalaki ng mga pino-post nila, kita sila $100 sa isang araw, pero ikaw $1 lang. Pero 'wag kang malungkot, dapat ma-appreciate mo 'yun. Kasi ano 'yun, malaking bagay na nagkaroon ka ng skill na yung $100 mo napalago mo ng 1%. Eh, dito sa sample na 'to, in 1 week napalago mo ng 3%. Kahit na 10 beses kang mali, 4 na beses ka lang panalo, pero nag-stick ka sa risk reward mo na 1:3. Alam mo bang 3% pa din 'yun? Sa bangko uulitin ko, wala pang 1% per year, 'di ba? Eh, dito 1 week pa lang 3% ka na. So, let's say tinuloy mo ulit, sumabay ka kay Eminus, kay Manara, kay Plutos, gumawa ka ng sarili mong strategy, ni-record mo, tapos 'yan, sinuwerte ka for wins.
one loss. So, $11 yun. Yung sumunod na araw na minalas ka ulit. And then yan, record mo. Minsan, break even, tatlong talo, isang panalo. Tapos, yun, minalas ka ulit. Record mo, napansin mo, okay, dumami yung wins mo, 7 wins na. Kaya lang, 9 pa rin yung loss. Pero imagine mo, 12% gain. Ilang beses ka lang nag-trade. Yung third week, sabihin mong minalas ka ulit. Ito, sample lang to talaga ng kunwari dahil nga nag-e-experiment tayo, newbie tayo, pero meron tayong risk management. Imagine, talo ka ng 12 times, panalo ka 4 times. You gained 1%. Malulungkot ka ba? Huwag ka malungkot kasi 1% pa din yun. Ako nga, BitFX sa amin, 3 to 8% lang kami per month. Pero, napalago namin yung $300. Oh, masaya na kami. Sabi ko nga kay Gino, kahit nga 1% lang to o 2%, masaya na ako eh. Basta wag lang masusunog. Basta tumagal lang tong account na to. 'Di ba? Kasi kaysa naman sa bangko, 'di ba? Napakaliit ng kita doon. Kaya consistency lang talaga. And ayun, if ever makita mo, i-record nyo, subukan nyo if you are a newbie. I'm challenging you, create a trading plan, record nyo yan. Diyan nyo mare-review yung saan kayo nagkamali, saan kayo naging greedy. Kasi kapag po sinunod nyo to, I'm sure, tawag ito, mare-realize nyo na kailangan nyo lang naman talaga improve yung system nyo or yung sarili nyo, yung psychology, yung emotions, na pag yan ay na-overcome niyo yung mga greed, gano'n, magiging profitable and magkaroon ka ng gano'ng skill is napakalaking bagay na yan. Kaysa matulog ang pera mo sa bangko. Imagine, 40 loss, 20 wins can give you 21% of your capital. Kahit 33% lang ang win rate mo. Ilan ba ang win rate ni Eminus? Kadalasan 100% ang win rate niyan. Si Manara FX Scanner, 70-80% per week. So, hindi laging wins. Si Plutos, di ba? May mga talo din siya, nakita nyo. Pero mas marami yung wins. So, kaya kailangan mo lang, ang goal mo is hindi mo mapasunog ang iyong fund. So, ayun, di ba? Hindi kasi laging wins eh. So, ito, mag-stick ka lang dun sa may tamang risk management, tamang risk reward. Maging consistent ka lang na sumusunod sa iyong trading plan, sa iyong risk management, hindi ka masusunugan. Yun. And then, ano pa ba? So, ito, you can have a record, i-track mo, like itong my FX book namin. Makikita nyo, nung July 2022, nung September 2022, umabot kami ng 28% drawdown. And then, maliliit lang yung drawdown. Tapos, umabot kami ng 20-something drawdown itong July. Sabi ko kay Gino, kailangan namin i-improve. Ayoko nang umaabot kami ng more than 20%. And then, inayos namin ulit yung aming risk management pa. In-enhance namin yung system. Hindi kami nagte-trade on news. Tapos, basta mas conservative yung approach. Kaya, since then, ayun, napakaliit lang nung drawdown namin. Wala pa nga 1% yan eh. Kaya, ano lang siya, chill trading lang. Another passive income. Kaya kahit busy ako magturo, literal, nagte-trade yung robot namin for us. And, risk management, if ever, talagang pangat yung galaw ng market, umabot ng 30% drawdown, it's okay. Ganun talaga. Magka-cut loss po kami. And if kaya niyong sabayan yung risk namin, edi, ayun, pwede kayong mga open ng trade din namin.
And then step 5, 5 steps ang tagal, dami kong sinabi. Step 5, continue educating yourself. So syempre, mag-read ka ng books, take online courses, mag-attend ka ng webinars. Join trading communities na eto nga, yung economy, 'di ba? Lagi tayong may live trading sessions. So hindi man ako lagi makapagganito, makapagturo. Kaya nga nag-enroll kay economy, yun yung in-avail natin, 'di ba? May live trading doon every day. May masterclass dito, oh. Attendan niyo po itong masterclass. Si Abdallah, siya yung nagtuturo ng sa Seminus US30, scalping yan. Si Ralph, siya po yung sa Manara scanner. Live trading din yan. Si Nigel, siya rin sa Plutos din to eh. Yung isang katandem sa Plutos. Si Luis, di ko pa to na-try. Si Edris Mahmood, siya si Manara. Si Jessica Ramos, siya yung sa stocks. Si Chase, siya yung sa service orientation. Training dun, pagpupunta sa website, dun sa parang account mo ba yan ng economy? Apo, ay hindi niyo pa po ito ma'am na-check. So sige, pakita ko po. Hindi niyo pa yun ma'am na-access? Dun pa lang ako sa ECE. ECA ito ma'am. Okay, wait Pero lang. parang live ba siya? Daily, ganun? Opo, live daily. So Hmm. ganito siya. So log in tayo. Once po naka-connect na si Eminus, si Manara, nagfi-feed na po yan sa atin ng ganito. So si Eminus. So make sure if you're a student na ay connected po kayo kay US30, Spanish, tsaka English. Nung bago kasi ako, hindi ko alam na may ganito pala. Akala ko translation lang yan. Pero hindi pala. Iba-iba palang mga trader siya. So, si US30, pag pinindot nyo yung Telegram link, mako-connect kayo dito, Eminus US30. Yung Eminus English, ito siya. Ayan, nagbibigay siya ng mga trade ideas. So, yan yung mga iba't ibang professional traders natin. And si Eminus US30, ayan, scalping naman siya. Sinesend niya po yung Zoom link kung saan tayo papasok kapag magsa-scalping na siya. Make sure maaga po kayo. Or dito niyo pwede pong hanapin si Eminus. Dito sa ECA. Kasi minsan, sa sobrang bilis lang yung mag-trade bago ka ma-admit, patapos na yung session. Kaya kailangan maaga kayo. Dito po siya sa ECA. If ever hindi niyo pa na-connect kay Telegram, ito yung another way para ma-access niyo po yung mga live trading sessions and masterclass. So, kay ECA, ayan, ay naglo-load lang siya. Naka-connect na ba ma'am yung sa inyo kay Eminus dito? Di pa? Hindi ko lang sure. Ay, di pa. So, make sure ma'am, naka-connect nyo na. Tapos, gawa kayo ng ganito, naka-folder. Sa sobrang dami kasing Sa GCs and Telegram ba yun? Ito ba? Sa Telegram ba yung... yes po. So, Telegram ito. Dito, merong tinatawag sa gilid, sa settings. Ayan, meron po dito folder. Yan, pwede niyong lagyan ng mga folder. So, like ganyan, signals. Ikaw na bahala. Para hindi ka malito. Normally Kasi, sa laptop ka gumagawa. sa phone din po. Pwede rin. Opo, okay, naglo-load siya. Ano bang araw ngayon? Bakit ayaw niya ma-access? Nung nanonood ako the other day, sobrang bagal kasi hindi ko alam kung dito sa bahay yung wifi na problem. Kasi yung video hindi mag-play. Sobrang tagal. Mga ang bagal ngayon Teka, try natin ulit. Baka mabagal lang yung internet namin. Mabagal daw yung internet.
Mm. So anyway, basta pag pinindot nyo yun, dito siya, ganito yung lalabas. Dito sa masterclass po, dito. Pindutin nyo si Mm. masterclass. Si live trading session, dito naman po yung mga Diyan. recorded na Okay. recorded nito. Kapag di nyo na-attendan yung live, nandito siya sa live trading session. And nandito rin po sa live trading session yung training about Manara or paano rin sasabayan si Eminus. Nandito, live Mm. trading. Kaya utilize nyo ito. Panoorin nyo to. Para Okay. nandyan kasi yung introduction eh. Kasi pag hindi nyo pinanood yan, hindi kayo makaka-relate sa gagawin ni, ni Abdallah. If hindi nyo napanood itong video ko or hindi nyo napanood yung intro dito, magugulat ka sa live trading, hindi ka makakasabay, sayang naman. So make sure na Mm. may idea ano ba yon. And yun. May tanong po kayo dito, ma'am. Okay. So, dun sa so meron akong demo account. So, dun sa demo account ko na yon, yung lahat yung sa trading, pwede ko naman siyang gawin. Tapos, magpa-fund ako doon. Magpa-fund ba ako doon Sa demo or sa live? sa demo account? Opo. Mag-fund kayo ng virtual. So, kunwari, ito demo. Activate nyo, active demo. Dito may deposit button sa ilalim. Pindutin nyo yung deposit. Ayan, lagay nyo lang kung magkano. So, ang ilagay nyo is kung magkano yung plano nyong i-trade. Okay. Kasi, kung wala ka namang 10,000 USD, wag ka mag-10. Parang, i-trade mo to as if real money. Oo. Parang ipa-practice mo parang totoong pera para alam mo paano yung gagawin mo sa real trading. Although, to be honest, iba yung kapag totoong trading na kasi may halong emosyon. Dito walang emosyon. Yun. So, Ano pa? pag nandun ako sa phone, mobile, so i-click ko yung, di ba yung parang profile picture, may nakalagay demo, i-click ko yun. Apo. Dito. Or kapag mobile naman, dito siya. Dito sa menu, active reel or demo. Activate reel or demo. Yun. Tapos, ayan, final thoughts, achieving trading success isn't about maintaining a perfect win rate. Di kailangan mataas. Kung umabot ka nga ng 50% win rate, maganda na yon. Tapos, taasan mo yung risk-reward ratio mo. So, hindi mo kailangan, walang 100% win rate. So, yun. It's about executing your plan accurately and consistently while avoiding mistake. So, kailangan, sabi nga nila, plan your trade, trade your plan. So kapag pinlano mo na mag-trade lang 3 times a day, plano mo na ang talo mo 1% lang, i-execute mo yun. Kasi pag di mo in-execute yun sa totoong buhay, wala. So, pwedeng maubos yung fund mo. Kaya nga malaking bagay din kasi yung na-automate na yung sa amin. Kasi, wala emosyon eh. Kung ano yung sinabi namin gawin ng robot, yun yung ginagawa niya. Pag sinabi niya mag-buy ka sa ganitong setup lang, dun lang siya magba-buy. Alam na niya yung ginagawa niya. Pero syempre, hinaluan namin ng risk management pa rin na if ever, 'di ba, pangit galaw ng market, kung ano man, sabihin man ng buong mundo, mag-buy ka, pero kung gusto nung market bumagsak, so, 'yun, pwede pa rin tayong matalo. Kumbaga sa business, kahit gaano kaganda yung product mo, if magkaroon ng, ah earthquake, 'di ba? Puwedeng gumuho yung building mo. 'Pag nasunog yung ano mo, yung business mo, like kung meron kang restaurant, clothing, 'di ba? Literal sunog, wala kang magagawa, gano'n talaga yung nangyari, eh. So, kailangan need to have a risk management. 'Wag mo ilagay lahat ng pera mo doon sa business mo. Forex trading is a digital business. So, kailangan, talagang pinagpaplanuhan mo. 'Wag yung may mga traders kasi na nakita lang nila kumita ng malaki, nangangarap na sila, gusto na nilang
mangutang. Dito nila ilalagay yung saving nila. And may mga senaryo na I think 2020 ba yun or 2021? Yung iba, nagpakamatay pa. Nagpakamatay pa kasi ipinangutang, nasunog yung fund nila, yun. Nasunog, ano siya, nagpakamatay siya. Di niya na-handle yung stress. So, iwasan natin yung na maging ganon, maging greedy, tapos pag natalo, wala na, hindi mo na ma-handle yung stress mo. So, make it a habit to double check your orders to minimize errors. So, the forex market is unpredictable enough. So, kahit na inaaral natin yung price action, unpredictable po si forex. Kaya natin i-analyze pero laging ano po, walang sure. Kaya pag may kumausap sa inyo na ginagaranti yung win nyo, ginagaranting kikita ka, ay na ano yan, scam po yan, scam. So, ayan, don't add unnecessary challenges with execution mistakes. Ano to, ibig sabihin nito, minsan po kasi, ako, guilty ako dyan, minsan, dapat 0.01 lang yung lot size ko, ewan ko ba't naging 0.10 siya. I mean, so, dapat, i-double check nyo din, di ba? Baka mali yung trade. Tapos, kunwari, dapat pala buy yung trade ko, napindot ko, sell. Kaya, baka sa sobrang minalas ka sa galaw ng market, tas hinaluan mo pa ng mali mo, human error, edi sobra talo ka na talaga. So, ayan, consistency po is the key. Kailangan lang dahan-dahan. Nagsimula to ng $300 lang yan. Pero napalago. And you can earn, bukod sa trading mo, you can earn as a social trader. So, kunwari, naging consistent ka base sa signals ng mga nakuha mo kay economy. And then, set up your social trading account. If people nakita na consistent ka, yan, pwede silang kumopya sa'yo. And you can charge a certain commission fee. So, like ito, 30%. Macha-charge lang naman yan kapag kumita eh. Pag walang kita, walang charge. So, ayan, pwede tayong mag-aral. Mag-aral tayo kay Baby Pips. So, dito ako nagsimula kay Baby Pips. Ano siya? Ewan ko mapipindot. Ayaw yata mapindot. Ay, ayaw niya mapindot. So, si Baby Pips is from preschool to hanggang makagraduate ka. Napakaganda nun. And, yun, kaya ako na-achieve itong current rank ko sa economy na Prodigy 3K. Another source of income siya. Kasi, nakita ko kasi talaga yung value ni Forex. Tapos ni economy na yung vision niya na to help, imagine, matulungan mo yung taong mapalago niya yung fund niya. Kahit 1% a day lang or 1% per month, ano na siya, malaking bagay na yun. It's a skill. Kaysa sa matenga yung pera nila sa bangko. So, by being an affiliate, you can achieve this po. So, if you have questions, let me know. So, para bago ko i-end ang ating training. Grabe no, ang tagal din pala. 2 hours din pala yun. Nakatulog Thank you. nakatulog na tong alaga ko. Kamusta po? Hi, Sir HP. Sino po yung enroller nila? Hello po. Hello po, ma'am. Good Sino evening. enroller po nila? Good evening po. Fred Galvez po. Fred Galvez. Sino enroller nun? Ikaw po. Ako din. Okay. So, ano ka niya? Hello, nice to meet you, sir. Nakasabay ka ba kanina or hindi? Kakapasok niyo lang po ba? Nakakasabay naman ng konti. Opo. Nag-record na. Nag-record data. Napindot ko yung record start. Opo. Ni-record ko naman to po. Post ko na lang po ulit. Do you have questions po? Yung ano ma'am, yung dito sa nasabi mo sa tawag nito, yung ito ba po? Ito, yung, ay, hindi makita. Yung magre-record ng weekday, Monday, Sunday, sa Thursday. Di ba may percent dito?
Paano mo mailagay yung percent? May program ba yun? Yung actual na ano nyo, na record, na performance nyo. Yes po. Yung, di ba meron dito na 3%, 12%, 1%. Paano naging, ano yun, nagkaroon ng computation? Saan kayo nakatingin, sir? Sa Excel file? Yes po. Pinicturean ko lang yung nasa screen kanina. Okay. Share ako ng screen ulit para maintindihan ko yung sinasabi nila. Saan ba yun? Ito ba yun? Yung sabi mo na mag-record ng ng trade. Yung trading journal. Ayun, Sige po. Yes po. weekly Sige, plan. wait lang. Hanapin natin. Saan dito, sir? Saang part? Trading journal. Meron risk management nakalagay. Ito po. Yan, risk management. Yung una kanina. Dito po, sa baba. Hindi pa. Yung isa meron dito na yung parang meron may na percentage ka meron dun sa three, mga oh. dulong Meron kang trade column. na may Ito loss po. and trade, Yan. mayroon yan, ganyan. Ito po. Yes po, yan po. Ano to, sir? Kumbaga, kinompute ko lang siya base sa kunwari ang bawat talo mo is $1, pag nanalo ka is $3. So, ano lang siya, random na tawag nito, na result. So, mano-mano mo na lang siya i-record. Kasi hindi po kasi fix po kasi yung value ng pips eh. Like for example, eto 'di ba sa 0.01 nga minsan ano siya $17, minsan 10. So depende sir. Kaya nga ang suggestion ko po is magka-calculate kayo. Gamitin niyo yung calculator ni Light Finance. Ito, pag magte-trade, 'di ba? Nakita niyo yung sa training na to, sir, yung magka-calculate po kayo? Saan ba yun? Ngayon pa lang po. Ngayon pa lang. Hindi niyo to naabutan. So, yun. Panoorin niyo, sir, yung video. Dito. Saan na ba yan? Doon sa video ko, na ganyan, pwede tayo mag-calculate dito. Kasi hindi po pare-pareho yung ating pwedeng stop loss. Kasi may butal yan eh. So, kumbaga, i-calculate niyo sa calculator, then i-record niyo na lang sa Excel file. I-record niyo na lang. So, ibig sabihin, halimbawa, total week mo natalo ka ng 10 tapos nanalo ka lang ng 4, automatic maglalabas yung percent na 3%? Hello? Pag na-record yung actual win, so automatic. Hina yung volume, Miss Coach. Ay, nawala. Ayan. Hello? Yan. Okay na. Ayan. So, pag po dito na-record nyo yung total wins and loss, dito, automatic po nakaka-calculate yung profit. Yan. Pero Kasi may formula yan dito, ma'am, sa may Excel. dito po, may formula, yung total po na weekly wins divided by do sa capital. Pero ito po, walang formula, mano-mano ko lang po itong ilagay sa baba. Ito pong, to. At ako ay, ano po, pagpapaalam muna, tumiiyak na si baby. Okay. Thank you po. Thank you Bye-bye. po. God bless. Thank you so much. Thank you.